Ito yung mga balita na maaalala mo kung nasan ka nung narinig mo. At hindi ka agad maniniwala kung totoo. Kahit kumpirmado na ng CNN at BBC. Hindi ka makapaniwala kasi naman ang napakakulay na buhay niya ay laging nababalot ng kung ano-ano klaseng chismis. Hindi ako nagsuot ng gloves at pulang jacket nung bata ako. Pero sinong musikero ba, maging hip-hop o metal ka man o emo, ang hindi na impluwensyahan ni Michael Jackson? Kadalasan, kapag may namamatay, nakikiramay tayo sa mga kaibigan at kaanak ng isang tao. Sa kaso ni Michael Jackson, tayong lahat yon. Dahil tayong lahat ay kanyang naapektuhan. Hindi ko na kursunado yung mga bago-bago niyang kanta mula Bad pataas. Pero kahit sa Off the Wall na nilabas noong 1979 at Thriller noong 83, dito pa lang ay selyado na ang reputasyon niya bilang kompositor at performer. Itong dalawang to yung Off the Wall at ang Thriller, ito ay dalawa sa pinakamatitinding albums na ginawa sa kasaysayan ng pop music at sining. Katumba sila ng Mona Lisa ni Da Vinci, Guernica ni Picasso, Campbell Soup Can ni Andy Warhol, Taj Mahal, Sistine Chapel, Eiffel Tower, Citizen Kane ni Orson Welles, at Breathless ni Godard, at ang Ninth Symphony ni Beethoven, at iba pang panghabang buhay na simbolo ng sining sa mundo. Once upon a time, nung panahon ng Thriller, tila sumayaw at umawit ang buong planeta sa iisang kanta. Once upon a time, humingiti, humahati ang karagatan, bumubukas ang langit, at napapapaniwala ka na talagang merong Diyos kapag sumasayaw si Jackson. Lahat ito, bago siya nagmukhang girl, bago siya nagmukhang Kabuki at Baby Arenas, bago na disgrasya ang kanyang ilong, bago siya nasangkot sa kung ano-anong sigalot na pinagmula ng 1,000 isang katatawanan, na nagbigay ng trabaho sa milyon-milyong mga comedy writers, wala kila David Letterman hanggang kay Conan O'Brien hanggang kay Jay Leno, at 1,000 stand-up comedians. Pero, alam mo talaga nakakatawa yung kasabihang naiintindihan mo lang halaga ng isang tao kapag wala na siya. No? Sa mga pinakahuling dekada ng buhay ni Michael Jackson, umingay lang ang mga pangalan niya kapag may kasangkot na kontrobersya. Paano kasi siguro? Akala natin na ang mga tipo ni Michael Jackson ay hindi maaring mamatay. Minsan, hindi natin mapigilang itanong, ano kaya ang anyo, tunog at hugis ng pop music kung wala si Michael Jackson? Kung anumang sigalot ang bumabagabag sa kaisipan ng isang katulad niya, hindi na siguro kailangan pag-aksayahan pa ng oras. Baliw, weirdo, pedophile, ilan lang yan sa mga akusasyon na bumabalot sa misteryosong alamat ni Michael Jackson. Pero may kasabihan nga, you have to make excuses for genius. At the best artists are not exactly the finest human beings. At marahil, ang maligalig na isip ay ang siyang mismong pinagmumulan ng henyo. Sa ayaw at sa gusto mo, naging bahagi si Michael Jackson ng buhay mo. Sa paghatol ng kasaysayan, hindi na natin maaalala ang mga chismis. Pero ang alingaw-ngaw ng mga kantang tumatak sa ating kolektibong kamalayan. Tinatapos namin tong episode na to ng Word of the Lord na walang pang-aasar at walang patawang punchline. Dahil itong mga to ay hindi nararapat para sa isang henyo na nagdusa ng katakot-takot na pangungutya at insulto. Nagluluksa ang buong mundo para sa pagkawala ng isang alamat. Isang napakalaking alamat. End of an era. Yan ang tawag nila sa pagkawala ni Michael Jackson. Nahahati ang kasaysayan ng modernong pop music sa 3 bahagi. Ayon sa mga higanteng humubog sa musika ng kanilang panahon. Pagkatapos si Elvis Presley, Beatles. Pagkatapos ng Beatles, Michael Jackson. Pagkatapos niya, siguro wala na. Baka eto na lang. Golimar! Golimar! Mar! 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 Golimar! Mar! 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 కాశ్మీర కౌగిలిస్తే ఏం చేస్తావో
నేపాళి మంత్రమిస్తే ఏమవుతావో కంగారు పడ్డ కన్నె శృంగారమా